Ang Devil Emperor. Credit to the author. 551 hanggang 60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pakiusap, nakatatandang kapatid na si Luke Kane. Nang makuha na ng lahat ang kanilang mga numero, isang matangkad na lalaki ang humarap kay Luke Kane. Sa harap ng demonyong ito noong unang panahon, ang lalaki ay naging maamo, yumuko agad sa pag-asang maiiwan ang singsing na ito kasama ang kanyang buhay. Habang yumuyuko siya roon, sa pinakamababa niyang makakaya, sumisipa si Luke, na nabali ang di mabilang na mga buto na parang mga sanga. Habang ang biktima ay bumaril patungo sa lupa at nag-iwan ng isang bunganga. Ang tanging nakita lang ng iba ay ang lalaking dumudugo at walang malay. Naku, lahat sila ay mga mababangges. Wala ni isa sa kanila ang nagpipigil. Napasinghap sila sa takot habang pinapanood si Luke na nagmumura, "Humph, kapag nandito ka na sa taas, kamatayan o buhay na ang lagay mo." Napalunok ang iba sa kalupitan. Parehas lang ang naging panalo ng iba pang mga laban, madali ring nanalo sina Lurico at Luna. Bagamat nakaranas ng matinding pag-alis ang kanilang mga kalaban, kahit papaano ay ligtas ang kanilang mga buhay at hindi sila napilayan. Babalik din sila sa tamang kondisyon sa loob ng isang taon. Habang pinupunasan ang kanilang mga noo, naghinagpis ang mga manunood. Ang mga henyong ito ang siyang diwa ng malademonyong paglilinang, walang pag-aalinlangan. Mas madali sila kaysa kay Hardy, pero hindi gaanong kalaki. Sa 5, ang nakatatandang kapatid na si Minerva ay medyo mahabagin. Sa kaisipang ito, bumaling sila sa kanyang laban, kung saan iwinaksi niya ang kanyang balakang at itinutok ang kanyang nakalalasing na mga mata sa kanyang kalaban. Naliligaw ang lalaki sa magagandang kurba, sa kaakit-akit na mga mata, at sa sexing katawan. Humph, gumagamit na naman ng pang-aalindog ang Zoro na yan. Tiningnan siya ni Luke nang may uhaw sa dugo. Habang ang mga manunood ay nanunood ng may inggit, nako, ang swerte naman ng lalaking yan. Ganoon din ang naisip ng biktima, na amoy ang aroma ni Minerva, na nagdala sa kanya sa ika-9 na langit. Humajejek si Minerva, "Hay, nakababatang kapatid, ano pang hinihintay mo, halika na." Agad-agad, "Ate." Gamit ang isang nakakalokong tingin at mapang-akit ng ngiti, sinunggaban ng lalaki ang dalawang pinakatampok na bahagi ng kanyang mukha. Ang ngiti ni Minerva ay naging malupit, at sinabi niya, "Kapatid na lalaki, saan mo ba pinatutunguhan yan?" "Hihihi. Espesyal kung sining yan, case, heart-piercing dragon claw." "Nakatatandang kapatid, mag-ingat ka, hahaha." Tinitigan siya ng lalaki na parang lobo na nag-aalab, at inihagis ang sarili sa dibdib ni Minerva. Walang kwenta yang dalawang maruruming taong walang kwenta. Nagmura ang mga manunood, sa inggit at selos. "Naku, bakit wala ako dyan sa taas?" Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Minerva nang sandaling lumapit ang lalaki, ang mga mata nito ay naging mas madilim at mabangis. Paf! Paf! Kinagat ng maliit na kamay ni Minerva ang lalamunan ng lalaki. Bumubulong-bulong ang biktima sa mahihinang pagtatangkang huminga, kahit na nananatili ang pagnanasa sa kanyang mga mata at ang kanyang ngiti ay nanatiling napakabastos. Lumapit si Minerva at sinipsip palabas ang yang ng lalaki. Gulat na gulat ang lahat habang nanunood. Mas mabagsik pa siya, ninanakaw ang diwa niya. Nako! Umungol sa sakit ang biktima, namimilipit ngunit walang nangyari. Paulit-ulit siyang nanghihina at di nagtagal ay naglaho ang kanyang yuan chi. Bumagsak siya sa lupa, walang hininga at buhay. Ang natitira na lang ay isang nawawalang tingin sa kanyang mga mata. Ang pagpapakawala ng isip sa pang-aakit ay magreresulta lamang sa iisang wakas, ang kamatayan sa kamay ng mas makatarungang kasarian. Putok! Itinaboy ni Minerva ang mamyadong bangkay at naglakad palabas ng singsing. Tinapik ni Minerva ang kanyang mga labi gamit ang isang panyo at humajejek sa karamihan. Ngunit wala nang naniwala, at takot na nakatingin sa kanya. Naisip nila kung ano ang ibig sabihin ng masunog sa panlilibak ng isang babae. Sa ilalim ng nakal-alasong tingin na iyon, itinatago niya ang isang nakamamatay na kamandag. Bumantong hininga sila, at tiningnan ang tuyong balat ng may awa sa halip na inggit. Kahit gaano karapat dapat mamatay sa ilalim ng agos, sino ba naman ang gugustuhing mamatay ng ganoon?
Kung papipiliin sa pagitan ng buhay at ng isang sikat na numero, karamihan sa mga totoong karakter ay walang dod ang pipili ng unang opsyon. Kapag naharap sa pagpipiliang ito, ang tanging mahalaga sa sino man ay ang kanilang buhay. Bukod dito, bago pa man magtagumpay, sayang talaga kung mamamatay dahil sa kalibugan. Walang katapusang panghihinayang at pagsisisi ang lahat para sa bangkay. Ang nanalo sa ika-4 na singsing, si Minerva. Anunsyo ng hurado. Na siyang dahilan kung bakit napalapit ang mga kandidato para sa mga piling tao, gaya ng plano. Bagamat hindi na ito nagustuhan ni Wilson. Tiningnan ni Wilson si Minerva, kagalang-galang na dakilang matatanda, hindi ko nasasabihin ang iba pa pero paano siya magiging isang piling tao na may lamang alindog. Ang mga piling tao ay mahalaga sa pagkakataong ito para sa Double Dragon Gathering. Ang mga kalahok doon ay pawang mga kilalang tao na may matatag na kalooban at mataas na cultivation. Paano sila mabibigo sa isang simpleng bagay tulad ng alindog? Hindi karapat-dapat para sa isang gumagamit ng alindog na maging isang piling tao. Hahaha, hindi naman talaga tama ang sect leader. Umiling si kagalang-galang ang ating demonyong sekta ay nakabatay sa lakas, kung saan ang mananalo ay kukuha ng lahat. Dahil nanalo si Minerva, nakuha na niya ang kanyang pwesto sa mga piling tao. Ang pagbabago ng mga patakaran ay magdudulot ng galit ng lahat. Gayunpaman, kung may pang-anim na tao na tatalo sa kanya, katanggap-tanggap din iyon. Nagpakita si kagalang-galang ng isang masamang ngiti, habang tumatango ang Grand Elder at ang pangalawang Elder. Tanging si Wilson lang ang gustong magmura ng todo. Nako, kung pinapatay ninyong mga hanggal ang lahat ng karapat-dapat, paano magkakaroon ng ika-6 na tagahamon? Teka, hindi ba sinabi ni Ethan na sasama siya para minampal? Bakit ang tagal naman ng baliw na yan? Hinanap ni Wilson ang kanyang figure sa paligid. Samantala, ang tatlong anino sa puno na 1,000 metro ang layo ay nangutya sa kinalabasan, habang nagsisisi at nalulungkot. Humph! Kita mo. Lumalampas na sa hangganan ang mga walang hiya na ito. Ganoon na ba sila kakulang ng talento para hayaang maging elite ang isang charmer? Sulit na sulit ang pagtitig niya sa Double Dragon Gathering at sa huli ay pagtatawanan tayo. Single ng isang anino. Tumango ang iba dahil sa ugali at cultivation ng mga piling tao, kakaiba ang pagkakaroon ng kanyang alindog sa kanila. Ang pagpapalaki sa kanya bilang ating piling tao ay walang saysay. Ang tanging iniisip lang ng mga matatandang ito ay ang paggamit ng kanilang mga disipulo para nakawin ang mga resources ng sekta. Gayunpaman, sa tingin ko ay may kakayahan si Hardy. Gayon din si Locke, itinuro ng isang anino. Tumango ang iba, kahit ang pinakakaraniwang grupo ay may talento. Sa pagkakataong ito, mayroon na tayong magagamit, hindi tulad ng dati. Napabuntong hininga ng mapait ang tatlo. May mga sasabihin sa inyo sina Hardy, Lurico, Locke, Luna at Minerva, ang pinuno ng sekta. Sigaw ng isang matanda sa 5. Nanood ang mga manunood ng may pananabik. Ang sumunod ay ang opisyal na deklarasyon mula sa pinuno ng sekta na ang 5 na ito ay mga piling tao na ginawaran ng pinakamataas na karangalan. Ang pinakamaliit na magiging bilang nila sa hinaharap ay ang mga matatanda, mga kalalakihan sa gitna ng mga kalalakihan. Pagbati, pinuno ng sekta. Yumoko ang 5. Itinago ni Wilson ang isang pang-iinis habang ginagampanan ang kanyang tungkulin, binabati kita, mula ngayon ay magiging ilay. Tigil. Habang nababawasan ang espasyo sa singsing, lumitaw ang isang lalaki at isang babae. Nagpatuloy ang pamilyar na boses, pasensya na, mukhang may natitira pa kayong 5 na challenger. 552. Sino ang nandyan? Tumahol si kagalang-galang sa inis dahil sa biglaang paglitaw ng mga nanghihimasok. Kahit ang mga kagalang-galang ay hindi napansin ng mga eksperto sa ethereal stage pagdating nila. Paano nangyari ito? Hindi nagtagal ay nakakita si kagalang-galang ng isang binata na may puting buhok at may magandang ugali na may hawak na wallet sa kanyang balikat. Na para bang sinasabing halika, paluan mo ang iyong sarili. Ang kanyang matinding kayabangan ang nagpagapang kay kagalang-galang pataas sa mga pader. Ngayon lang siya nakakilala ng ibang taong mas karapat-dapat bugbugin kaysa sa baliw na ito. Ang isa pang dumating ay isang 18 taong gulang na batang babae, ang kanyang magandang itsura ay nasira ng malamig na disposisyon at ng nagyayelong hangin sa paligid niya.
Kahit isa siyang ethereal stage expert, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. May binabalak ang mga batang ito. Habang ang mukha ni Wilson ay naging mapanglo, sino ka para pumunta rito? Outer Disciple Grace. Pagbati, Sect Leader. Pamilyar si Grace sa Demon Scheming Sect at sa mga patakaran nito, kaya naman nagpapakita ito ng kanyang paggalang. Tumango si Wilson ngunit hawak pa rin ni Ethan ang walis na parang espada sa kanyang balikat sa isang segundo at sa sumunod na segundo ay ikinuyom niya ang kanyang mga kamay, umuugong ang kanyang boses, "Ako si Ethan, isang manggagawa." Pagbati, pinuno ng sekta. Kumunat ang noo ni Wilson habang nakatingin sa tuwid na likod ni Ethan. Larawan siya ng kabayanihan, wala ni isang masunuring buto sa kanyang likod kahit sa harap ng pinuno ng sekta. Itong batang to, ayos lang ang pagiging casual, pero kung gagawin mo yan sa liwanag ng araw, para mo akong kinukulit. Humph, mukhang madali lang sa'yo na maisip na kahit ang labor office ay hindi kayang pigilan ang mga ugali mo. Nagreklamo si Wilson sa loob-loob niya, pero kailangan naman niya si Ethan sa huli kaya hindi niya pinansin ang mga kamalian niya. Sa deklarasyon ni Ethan, lahat ay natigilan, maging si kagalang-galang siya at ang dakilang elder. Tinitigan nila siya ng may paghihinala, naghahanap ng anumang palatandaan. Kaya siya ang dinala ng pinuno ng sekta. Tingnan natin kung gaano talaga siya kagaling. Habang si Ethan lang ang nasa isip ng mga kilalang tao, pinanood naman ng 5 piling kandidato si Grace. Naramdaman ni Luna ang lamig na nagmumula sa kanyang nakababatang kapatid at naiwan siyang walang ekspresyon ang mukha. Paano niya nailalabas ang ganito kalamag na aura? Kinikilabutan ako kapag nakikita ko pa lang siya. Ano ang ginawa ni Ethan nitong mga nakaraang buwan? Naguluhan si Luna sa aura ni Grace. Natulala rin si Locke, ngunit hindi tulad ni Luna, ang nagpatigil sa kanya ay ang paglaki ng dalaga, hanggang sa ika-9 na patong ng Profound Heaven stage. At ang matinding pagkauhaw sa dugong iyon ay nagparamdam kahit sa dakilang itim na yaman ng panganib. Anong ginawa ni Stuart Kindstone sa kanya? Kahit si Gamer ay nakakuha lang ng isang layer nang uminom siya ng heaven-reaching pill. Kaya bakit ang babaeng ito ay nakakuha ng 3 layer sa loob lamang ng maikling panahon? Hindi makapaniwalang bulong ni Locke. Narinig siya ni Minerva at nagngalit ang mga ngipin niya kay Grace. Ikaw na walang pakundangang manggagawa ang nang-ahas na lumikha ng kaguluhan sa kompetisyon ng Inner Sect. Sigaw ni Venerable Shi at humarap kay Wilson, pinuno ng sect, nilabag ng lalaking ito ang mga patakaran. Pakilarawan ang kanyang parusa. Ngumisi si Wilson sa loob. Alam ni kagalang-galang Shi nakakampi niya si Ethan at ngayon ay gusto niya itong pilitin na parusahan ang bata para subukan ito. Kung hindi kayang harapin ng pangalawang kagalang-galang na kagalang-galang ang isang maliit na manggagawa, pagkakataon na ba ngayon ang pinuno ng sekta? Palaging nag-iisa sa ibang mga bagay, pero gusto niya akong asikasuhin ang mga ganitong walang kwentang bagay. Nakakadismaya talaga. Itinago ni Wilson ang kanyang inis at humarap sa dalawa, Ethan, anong ginagawa ng isang manggagawa rito? Dapat ay mayroon kang maayos na paliwanag o ikaw ang magdurusa sa paglabag na ito. Nanginig ang mukha ng pangalawang kagalang-galang at umirap ang iba pang mga matatanda. Mayroon bang miyembro ng Demon Scheming Sect na karapat-dapat sa kanyang kaalaman tungkol sa mabangis na ugali ng sect leader, ngunit nagparaya pa rin siya sa trabahador na ito ng walang dahilan. Kahit ang mga walang malay na matatanda ay alam na ang manggagawang ito ay nasa pangkat ng sect leader. Na siya namang pumukaw sa kanilang interes. Ngumisi si Ethan habang ikinukuyom ang kanyang mga kamay, pinuno ng sekta, isa lamang akong manggagawa at pumunta lamang dito para magwales. Oo, magwales. Kahit na tila hindi ko na natitiyak, hahaha. Sandali munang tumigil si Ethan bago nag-isip ng angkop na dahilan para makialam sa kompetisyon ng Inner Sect, gaano man ito katawa-tawa. Pagwawalis. Anong klaseng pagwawalis kung ang dami naman natin dito? Pinagalitan ni kagalang-galang Shi, Luna paano makakapunta ang isang trabahador sa kompetisyon ng Inner Sect? Magsalita ka, sino ang nagsabi sa iyong magwalas dito? Kung hindi, syempre,
Sinabihan ako ng amo na pumunta rito para magwala sa ika-23. Inikat ni Ethan ang mga mata niya, nag-isip ng iba pang mga kasinungalingan. Hindi siya maaaring magturo ng mga daliri o lulubog lang niya ang sarili niya. At pinilit ni Wilson ang ibig niyang sabihin, at idinagdag, ika-24 ngayon. Naintindihan ko. Pasensya na, paalam na. Mabilis na umalis si Ethan. Hawak ang kanyang walis, tumakbo siya na parang isang maliit na magnanakaw na desperadong mababakuran ang kanyang mga paninda. Natigilan si kagalang-galang na Shi. Ang batang yan ay talagang madrama, karapat-dapat sa pagtangkilik ng pinuno ng sekta. Walang matanda, kagalang-galang, o kahit pinuno ng sekta ang nagsabing maaari na siyang umalis ngunit tumakbo pa rin ang pump. Sumigaw si kagalang-galang Shi, tumigil ka nga dyan. Ito ang demon scheme ng sect, hindi ang bakuran mo. Wala akong pakialam kung sino ka at kung sino ang nagpoprotekta sa iyo, ikaw ang magdurusa sa paglabag sa mga patakaran. Napahinto si Ethan sa kanyang paglalakad. Ngumisi si kagalang-galang Shi, sa wakas ay nakarating na rin. Yumuko siya sa harap ni Wilson ng may malupit na ngiti, pinuno ng sekta, ipinagbabawal ang mga manggagawa na sumali sa mga kompetisyon sa labas at loob ng sekta. Pakiusap parusahan siya. Tinuya ni kagalang-galang Shi si Wilson. Tiyak na mayroon siyang magandang plano para kay Ethan at mas makabubuti kung mas maaga siyang asikasuhin ni kagalang-galang Shi. Ang pagpilit sa kamay ni Wilson ay parang pagsampal din sa kanya. Kilalang-kilala ni Wilson ang kanyang balak kaya't humarap siya sa iba, sino ang nakatatanda na namamahala sa seguridad. Ako ito, sect leader. Yumuko ang isang elder na may kulay abong buhok. Pumutok. Sa sumunod na segundo ay lumilipad na siya, binawian ng buhay bago pa man siya bumagsak sa lupa. Pinuno ng sekta, gulat na nanood si kagalang-galang Shi. Ngumisi si Wilson, normal lang sa isang manggagawa na napagkakamalan ng araw, pero ang pagpapapasok sa kanya sa loob ang tunay na kasalanan. Ilang ehekutibo at matatanda na namamahala sa seguridad ang makakatakas, hindi ko alam. Kumislap ang uhaw sa dugo sa mga mata ni Wilson habang nakatingin sa mga biktima. Kahit padahilan lang iyon, ang mapunta sa ilalim ng kanyang walang awa na titig ay parang pinagmamasdan ng isang ulupong. Sa wakas ay humarap si Wilson kay Venerable Shi, may iba pa ba? Lahat ay lubos na nagpapasalamat sa kabutihang loob ng pinuno ng sekta. Hinihiling ko sana na huwag mo silang pabayaan. Nagngalit ang kagalang-galang na Shi ng kanyang mga ngipin habang nakayuko. Kahit gaano pa kalaki ang hinanakit na dala niya sa kaibuturan ng kanyang puso, malinaw na pinagbabantaan niya ang buhay ng ibang tao para palayain si Ethan o malapit na siyang magkaroon ng tuyong bukol. Tiyak na mapipilitin nito ang kooperasyon ng mga matatanda at mga kagalang-galang. Ganito ang epekto ng puot sa mga tao. Wilson, papatawanan kita para dito. Nagngingit-ngit ang loob ni kagalang-galang na Shi. Sinama ni Wilson si Ethan, na tumalikod. 553. Mga kagalang-galang na pinuno ng sekta, mga iginagalang na matatanda, mga kagalang-galang dahil hindi ninyo ako kailangan, aalis na ako. Wika ni Ethan at ikinuyom ang kanyang mga kamay. At tumakbo ng mabilis gaya ng dati, dahil sa takot para sa kanyang buhay. Nagtawanan ng lahat sa palabas na ito na may iisang tao. Kahit ano pa ang itsura niya sa entablado, isa lang siyang ordinaryong manggagawa at isang hanggal na taga-nayon. Pero kapag naalala ang reaksyon ng sect leader at ng malalaking elder na iyon, natural lang na matakot sila. Napangisi rin si Wilson. Hindi sa nakakatawang pagtakas ni Ethan, kundi sa kanyang walang kapintasang dula sa pag-alis ng atensyon ng mga nakatatanda at mga kagalang-galang mula sa kanya. Maliit na papel lang ang ginampanan ng dakilang autokrate na si Stuart Kinstone ngayon lang, pero sapat na ito para mainas ang isang tao. Kung tungkol naman sa ibang mga matatanda, mayroon silang mapang-uyam ng ngiti. Walang nangyayari sa pagitan ng pinuno ng sekta at niya. Masyado lang tayong paranoid. Hindi mag-aalangan ang pinuno ng sekta sa isang taong walang pakialam. Tanging ang tunay na dalubhasa sa walang hanggang kapangyarihan ni Ethan ang nakakaalam na paraan lang iyon ni Ethan ang pagpapanggap. Kapag sumubok talaga siya, gagawin niya ito ng may kalakasan. Ngumiti at umiling sina Luna at Locke. Pinanood ni na Minerva at Lurico ang komedyanteng tumatakbo para iligtas ang kanyang buhay ng may madilim na mukha.
Noon may sumigaw at may bumaril patungo kay Ethan. Wala akong pakialam kung sino ka, hindi ka basta-basta aalis sa kompetisyon. Kumislap ang mga mata ni Hardy sa uhaw sa dugo, habang nakatingin kay Ethan habang nakataas ang mga kamao. Sobrang bumigat ang pressure, pati ang mga manunood ay napaungol. Halimaw si Hardy, hindi man lang nagpapakawala ng manggagawa. Isa ba siyang natural na mamamatay tao? Walang nakapansin sa mga manunood kung paanong sa ilalim ng mabigat na aura na ito, walang ipinakitang reaksyon si Ethan. Natuwa si Hardy. Dahil nakarinig mula kina Minerva at Lurico, si Ethan ay isang mahusay na eksperto, gusto niya itong subukan. Dahil ang lahat ng kanyang mga laban sa loob ng mahabang panahon ay naging nakakabagot sa panloob na sekta, gusto niyang subukan ang kanyang sarili laban kay Ethan, isang hindi kilalang salik. Sinakop ng kasabikan ng labanan ang kanyang isipan. Wala siyang pakialam kahit kanino dahil bastos siya sa mga kagalang-galang at maging sa pinuno ng sekta. Bagamat walang nagreklamo tungkol dito. Masyadong maangas ang mga matatanda para mag-abala sa mga maliliit na bagay, o kahit papaano ay hindi magsasalita bago magsalita ang sect leader. Naningkit ang mga mata ni nakagalang-galang siya at ang dakilang matatanda. Ang tanging narinig lang nila tungkol kay Ethan ay isa itong nakatagong pabago-bago. Si Hardy ang pinakamahusay na tao para subukan siya. Panatag din si Wilson. Kahit hindi niya alam ang tungkol sa antas ni Ethan, nagtiwala pa rin siya sa potensyal nito. Bilang isang bone tempering cultivator, nakalaban niya ang kahangahangang Radiant Stage expert na si Queen Lee hanggang sa tabla. At ngayong nasa ikawalong layer na siya ng Profound Heaven, wala na siyang dapat na problema sa kahit sinong Radiant Stage expert. Kung tungkol naman kay Locke at sa tatlo pa, umiling sila sa walang hiya na si Hardy. Sina Locke at Luna ang pinakamahalaga. Malinaw na malinaw sa kanila ang kapangyarihan ni Ethan dahil inatake sila na parang mga langgam. Wala talagang pag-asa si Hardy. Sumisigaw siya hanggang sa mamatay. Habang ang nasa isip lang ni Hardy ay subukan ang sarili niya sa loob ng ilang daang rounds kasama si Ethan. Sayang naman kung madidismaya siya ng husto. Nanginig ang mga tainga ni Ethan at lumingon siya para makita ang paparating na mabangis na halimaw, nandito ako at inaasikaso ang sarili kong negosyo at kailangan mong sirain ang lahat. Umalis ka na. Ginamit ni Ethan ang walis gamit ang kanang kamay na kumikinang sa pula. Natigil ang pagtawa ni Hardy nang bigla siyang mabigla sa paparating na puwersa. Hindi ito maaaring mangyari. Kakahawak lang ni Ethan ng walis, pero napipilitin pa rin siya. Paano siya naging tao? Habang ang iba nakaramdam lamang ng simoy ng hangin, si Hardy naman ang nakaranas ng matinding-tindi ng hangin. Ang nasa harap niya ay hindi lamang basta nagbubuga ng usok, kundi nagpapakawala ng isang nagngangalit na bagyo. Isang walang humpay na puwersang bumabagsak sa kanya upang durugan ang kanyang mga buto at punitin siya. Pinagpapawisan, sa unang pagkakataon, natakot si Hardy. Pero tiniis niya ito, pinakawalan ang kanyang yuan chi at pinalabas ang kanyang mga palad ng ilang kulay abong liwanag. Halimaw sa mundong ilalim. Sigaw ni Hardy habang humahampas sa bagyo, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula at halos lumabas sa kanilang mga butas. Paf! Paf! Sumubsob ang dugo ni Hardy, ang kanyang mga paa ay nakatanim sa bangkita, ngunit itinulak pa rin siya ng bagyo, habang ang mga bato sa ilalim ay sumabog palabas. Sinundan ito ng paglipad niya palabas ng entablado dahil sa malakas na hangin, nakahiga sa lupa na ang kanyang baywang ay nasa ilalim ng entablado sakto lang para dumaan ang hangin sa kanyang ilong. Mula sa entablado, ang tanging nakikita ay ang kanyang mga binti, isang babala sa lahat na ang manggagawang ito ay isang halimaw. Sa sobrang gulat, halos lahat ay tumanggi. Isang simpleng pagwawalis ng walis, ang pangitaas na panloob na disipulo ay nakahiga ng patag sa lupa nang hindi gaanong lumalaban. Napanganga ang lahat habang pinapanood si Ethan na may hawak pa ring walis na parang walang nangyari. Sino ba siya? Imposibleng may ganito kalaking kapangyarihan ang isang manggagawa. Nanginig ang loob ni kagalang-galang Shi. Kahit gaano pa manghula ay hindi sila nakatulong sa paghahanda para sa kanilang nasaksihan. Kahit papaano ay hindi para sa kaiyahi ang pagkatalo ni Hardy. Hindi man lang siya mahawakan ni Hardy, walang silbi ang pinakamalakas na panloob na disipulo.
Ang agwat sa pagitan nilang dalawa ay parang isang mundong magkaiba. Hindi makapagsalita ang mga matatanda at mga kagalang-galang, ang tanging naipahayag nila ay walang katapusang pagkabigla. Hindi rin naiiba si Wilson, kahit na siya ang nag-recruit sa kanya. Nagkita sila ni Ethan 3 taon na ang nakalilipas. May mga hula siya na magiging malakas siya pagkatapos ng lahat ng panahong iyon, ngunit hindi naman ganoon kalakas. Wala siyang paraan para malaman ang tungkol sa pagbabagong sumunod pagkatapos niyang umalis o ang tungkol sa lakas ng braso ni Kilin. Humanga siya nang makita ito sa unang pagkakataon. Ang kakaibang itsura ni Ethan ang nagpapaniwala sa kanya na ang pagpapasok ng maladyos na nilalang na ito sa sekta ang pinakamagandang bagay na nagawa niya at marami pang sorpresa ang darating. Sulit ang lahat ng pagbabayad sa maliit na tableta para sa ika-9 na baitang na iyon. Sulit na sulit ang lahat para sa kanya. Kung tungkol naman sa 4 na iba pang malapit ng maging mga elite, hindi sila makapagsalita. Mas maayos naman ang kalagayan ni Locke at Luna dahil naranasan na nila ang pananakit noon, bagamat malinaw na halos hindi sumubok si Ethan noon. Paano nabubuhay ang ganitong halimaw sa luntiang lupa ng Diyos na ito? Sina Minerva at Lurico ay may kakaibang hitsura. Ang ganitong kapangyarihan ay hindi pa naririnig kahit sa mga piling tao. Napakalakas ni Ethan kaya't wala silang magawa at hinanakit, na wala ng anumang paraan para harapin siya. Nadapa si Hardy sa gilid ng singsing, namumutla at takot na takot. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ito na ang pinakamalapit na sandali ng kanyang kamatayan. Hindi niya inakalang may isang kasamahan niya na kayang tretuhin siyang parang langgam at iparamdam sa kanya ang lasa ng kamatayan. Nakakabahala ang pagiging kalmado ni Ethan. Pakiramdam niya ay isang kagalang-galang ang kaharap niya at hindi isang manggagawa. Hindi siya banta kay Ethan. 554. Hindi na makapagsalita ang 3,600 metro ang layo. Akala nila si Hardy ang pinakamahusay na mayaalok ng panloob na kompetisyong ito, ang tanging karapat-dapat palakihin. Natuklasan nilang ang kanilang magandang binhi ay bigla na lamang naligaw ng isang mas mabangis na binhi. Ikinalungkot ng 3 ito ang pagkabulok ng sekta at ngayon ay nakaramdam ng pag-asa na namumulaklak ng higit pa dati. Kailangan natin siyang makuha bilang isang piling tao. Isang anino ang naglaway, nasa sabik, nako, sino siya? Isa sa mga disipulo ng ating sekta. Bakit hindi pa natin siya naririnig noon? Isa pang anino ang nag-isip, mukhang ang trabahador, normal lang na hindi natin siya makita. Manggagawa. Sa paglalagay ng isang henyo sa labor office, siguradong gusto ng mga bulok na supot ng buto na iyon na sirain ang demon scheme ng sect. Galit na sabi ng pangatlo, pagkatapos ay muling napuno ng tuwa, hahaha, pero ngayong mayroon na tayong binhi, hindi na mahalaga iyon. Hihilingin natin kay Wilson na ilagay siya sa mga piling tao bukas. Tumango ang isa pang anino, ngunit bumantong hininga ang pangalawa, huwag mong kalimutan, walang manggagawa ang maaaring maging isang piling tao, iyon ang patakaran. Kahit ang pinuno ng sekta ay hindi ito mababago. Paanong naging paglabag ito? Ang mga elite ay maaaring manggaling kahit saan tulad ng pagkagaling ni High Venerable sa labor office. Bakit hindi natin siya makuha? Saway ng 3 anino. Umiling ang 2 pa, matagal nang ipinatutupad ang patakarang ito, para lamang ipagtanggol ang kadalisayan ng mga elite. Dahil ang mga manggagawa ay mga kriminal o basura, sila ay nadungisan. Lalo na ang mga basurang iyon, na itinapon na, ay walang pangako. Gaano man karaming tableta ang ibuhos sa mga ito o gaano man sila magpakahirap, ang kanilang kaibuturan ay hindi kailanman makakabangon, kaya't sila ay pinagbabawalan na maging mga elite. Pinakaayaw ko ang panuntunang ito. Hinahayaan nilang makapasok ang mga may likas na kapintasan, pero ayaw nilang ayusin ang iba. Ang malademonyong cultivation ay nakabatay sa lakas, tuldok. Ano ang kinalaman ng 18 henerasyon ng mga ninuno mo rito? Naiinis ang 3 anino. Ang 2 pa ay ganoon din ang sakit, kung ang batayan ay matibay, maaapektuhan nito ang hinaharap. Inilabas ng sekta ang panuntunang ito bilang pagsasaalang-alang sa kinabukasan ng sekta. Ngunit ang makita itong nagiging isang pasanin. Isang malupit na kabalintunaan.
Ang tanggapan ng paggawa ay nakatuon sa pagtatapon ng mga taunang disipulo. Sa sandaling makapasok ang isang tao rito, ang kanyang kinabukasan ay natatalo. Sina Luna at Locke lamang ang pinalad na nakabangon sa pamamagitan ng dakilang tagumpay. Ngunit marami pa ring natatanging mga disipulo ang naiwan doon na nabubulok. Bumantong hininga ang ikatlong anino. Sumangayon naman ang dalawa pa sa kanyang saloobin. Pagkatapos ay sumigla ang ikatlong anino, hindi, ang mga elite na ito ay hindi maaaring sumali sa Double Dragon Gathering. Ang batang ito ay dapat maging isang elite kahit ano pa ang mangyari, kahit pa makuha natin ang buong sekta laban sa atin. Sumangayon naman ang dalawa pa nang may paninindigan. Samantala, sa ring, ang hangin ni Ethan ay nag-iwan ng kalat. Tumawa si Wilson pagkatapos niyang makabawi, isang ang tunay na manggagawa, nagwawalis ng lahat ng dumi. Natigilan sina kagalang-galang na siya at ang kanyang mga kasama. Halata ang pangungutya. Impyerno na ang malawak na lupa nang bigla na lang itinapon ni Ethan si Hardy. Malinaw na sinasabi ni Wilson na si Hardy, isang piling kandidato, ay walang iba kundi dumi na naghihintay na itapon. Nag-aasaran siya sa mga kaklase niya. Pero dahil nag-iingat si Wilson sa mga sinasabi niya, wala na silang nagawang ibalik, at naiwan na lang siyang puno ng sama ng loob. Salamat, sect leader, may iba ka pa bang kailangang lisin? Ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay. Mas mahigpit pa sa biolin ang pagkakayakap ni Minerva at Lurico, at dahan-daang umatras. Kinukutya sila ni Locke at Luna. Ngumisi si Wilson sa kanilang display, hindi na kailangan, magaling ka namang magwalas pero mali ang araw na napuntahan mo. Mas mabuti pang bumalik ka na. Tumanggaw si Ethan at umalis na may hawak na walis sa balikat. Hindi na siya gaanong malaya. Dahil nakalabas na ang leeg niya, wala nang saysay pang magpakatanga. Napuno ng magkahalong emosyon ang mga manunood, gulat, paggalang, pagdududa, pagtataka. Paf! Paf! Gumapang pabalik sa entablado si Hardy at ang tanging nararamdaman niya para kay Ethan ay takot. Ang simpleng pag-uusap na iyon ay nagbigay sa kanya ng lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa lalaki. Bumantong hininga sina Minerva at Lurico. Walang sino man sa mga manunood ang nakakuha ng kahit ano mula sa nakakode na dialogo ni Wilson at Ethan, ngunit nakuha naman nila. Kung pumayag lang sana ang pinuno ng sekta ngayon na magkaroon pa ng mas malawakang pagsalakay, sila na sana ang susunod. Salamat sa Diyos at nag-aalala ang pinuno ng sekta tungkol sa pangalawang kagalang-galang at sa iba pa. Ngunit ang kanilang pag-aliw sa sarili ay nabura sa bintana ng sumunod na mga salita ni Wilson, Outer Disciple Grace, pumunta rito si Ethan para magwalas, pero paano ka naman? Pinuno ng sekta, hindi ako nasisiyahan sa resulta ng kompetisyon ng panloob na sekta at nais kong harmony na mananalo. Yumuko si Grace at sumagot kung paano itinuro sa kanya ni Ethan. Sina Luna at Locke ay napuno ng pag-aalala. Paano nangahas ang isang outer disciple na makialam sa kompetisyon sa inner sect? Sigaw ni Venerable Shi. Sa ibang pagkakataon, wala siyang pakialam dahil iyon ang kanilang libing. Pero dahil si Ethan, ang tauhan ng sect leader, ang nagdala sa babaeng ito, dapat ay nasa plano na ito ng sect leader. Kailangan niya lang itong harangan. Hindi naman sa hahayaan ni Wilson na mangyari iyon. Pinagalitan siya ni Wilson, kagalang-galang na Shi, ang demon scheme ng sect ay may lakas sa paggalang, at walang sinuman sa mga miyembro nito ang natatakot sa mga hamon. Ito ay isang katangiang mas laganap pa sa mga susunod na elite. Walang duwag ang karapat-dapat na maging elite ng aking sekta. Nanginginig ang balbas ni kagalang-galang na Shi. Pero pagkatapos ay tumingin siya sa batang binibini na may babala, binibini, pag-isipan mong mabuti ito. Nakasaad sa mga patakaran na walang panloob na disipulo ang maaaring humawak sa panlabas na disipulo at walang panlabas na disipulo ang maaaring mandaye sa mga manggagawa. Pero ang pag-abot sa itaas ng iyong posisyon ay magiging parusang kamatayan. Kahit ang pinuno ng sekta ay hindi makakatulong sa iyo. Malinaw na tinatakot ni kagalang-galang si Grace, kahit na ito ay isang pinalamutian na katotohanan. Kahit sino pa siya, kapag nagsimula na ang hamon at nasa panganib na siya, hindi na maaaring mag-squat ang sect leader.
Maging mauti at lumayo ka na bago ka pa masaktan, o mawala ng malay. Pinanood siya ni Luna na maging tensyonado. Ngunit ngumiti si Grace, salamat, kagalang-galang na sa paalala, ngunit nakapagdesisyon na ako. Hahaha, ang tapang naman. Pinutol ni Wilson ang susunod na pagtatangka ni kagalang-galang Grace, sino ang gusto mong kalabanan? Wala sa mga piling ito ang basta-basta na lang susuko. Mag-isip ka ng mabuti ngayon para sa iyong kapakanan. Lumawak ang ngiti ni Grace at itinuro si Minerva, nakatatanda kong kapatid na si Minerva, huwag mo sanang pakialaman kung hihilingin kong isuko mo ang iyong pwesto. Napatalo ng puso niya dahil sa tensyon. Alam ni Grace na plano ni Ethan na labanan niya si Minerva, ngunit ang totoo niyang ginawa ay nag-aalala pa rin sa kanya. Kahit na matapos ang lahat ng pagsasanay na iyon, si Minerva ay nasa ikatlong patong ng Radiant Stage habang siya ay nasa tugatog ng Profound Heaven Stage. Malaki ang agwat. Sandali na nawala ng malay si Minerva bago siya kinutya, hahaha, hindi naman nasayang ang pagmamalasakit ko sa'yo. Palagi kitang inaalagaan pero huwag mong isipin kahit isang segundo na ang kabaitan ko ang kahinaan ko. Inilabas ni Minerva ang kanyang kapangyarihan. Sumigaw sina Locke at Luna, ika-4 na patong. Sumugod ang Sorrow. 555. Dahil nasa ika-4 na patong na ang Sorrow, lalo lamang lumaki ang kanilang pagitan, napakalayo na ng kanilang pagitan ngayon. Si Luna at Locke ay lubos na nag-aalala. Kumunat ang noo ni Wilson, hindi alam kung paano siya susukitin matapos siyang mapasailalim sa pagtuturo ni Ethan. Dahil sa katwiran, dahil sa Profound Heaven laban sa Radiant Stage at 5 patong ng pagkakaiba, tiyak na matatalo sila. Hahaha, Grace, malamang gusto mo nang mamatay kaya huwag kang lumapit sa akin na umiiyak sa huli. Pangungot siya ni Minerva. Kinuyam ni Luna ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ngunit ang matigas na ugali ng Sorrow ay walang epekto kay Grace, tumugon lamang ng isang ngiti at may hawak na malamig na talam. Yamang demonyo ng ika-8 baitang. Natigilan ang lahat kahit ang mga matatanda ay napabuntong hininga. Kahit sa kanilang mga kamay ay hindi nila natagpuan ang ganoong kataas na uri ng kayamanang demonyo, ngunit mayroon nito ang isang babaeng walang pangalan mula sa outer sect. At kung pagmasdan ang estilo ng talam, na parehong malambot at may perpektong pagkakatugma sa pagitan ng yin at yang, malinaw na ito ay gawa ng isang Grandmaster. Hindi ito ordinaryong sandata para sa ika-8 baitang. Maging ang sect leader ay tumaas ang kilay dahil sa hindi magandang interes. Kaya iyan ang batayan ng kanyang kumpiyansa. Mas mapapadali ng sandatang ito ang pagtawid sa agwat sa cultivation. Kahit na, ang bata ay talagang mayaman para ibigay ang ganito kalaking kayamanan sa babaeng ito. Hindi ko talaga kaya. Napabuntong hininga si Wilson habang nakangiti sa loob-loob niya. Imposibleng makuha ng babaeng ito ang ganoong kalaking kayamanan nang hindi ito ibinigay ni Ethan. Nako, saan naman nakuha ng batang to lahat ng to? Binilhan ko pa siya ng tableta para sa ika-9 na baitang, tapos ngayon may dala siyang demonyong kayamanan para sa ika-8 baitang. Hindi siya pulubi, isa siyang supot ng pera. Biyahe ako para tingnan kung gaano kalaki ang bulsa niya, hihihi. Kinakalkula ni Wilson. Kumunat ang noo ni Minerva habang nakatingin sa talam, mas malaki ang laruan mo at umabot pa sa ulo mo. Pero depende sa gumagamit kung paano ilalabas ang kapangyarihan nito. Ako ang nagturo sa iyo ng Demon Devouring Saber at ginabayan ko ang pagsasanay mo sa buong buhay mo. Alam ko ang lahat ng kaya mong gawin kahit sa likod ng kamay ko lang. Sa tingin mo ba mababago iyon ng isang kayamanan ng demonyo sa ika-8 baitang? Hahaha, ang yaman naman yan. Ah, talaga. Ang ngiti ni Grace ay naging mapang-uyam, ang kanyang nagyayelong aura ay nakatuon sa talam. Mabilis na bumaba ang temperatura sa singsing, kaya't ang ilang mga disipulo ay nagsimulang manginig sa lamig. Parang pumasok sa isang kuweba na may yelo, malapit nang mamatay sa lamig. Napakunot ang noo ni Minerva sa gulat, anong kapangyarihan ito? Isang hiwa ang sagot ni Grace. Kasabay ng isang kalabog, nahati ang singsing, kung saan ang peklat ay naglalabas ng walang katapusang kulay abo at nagyayelong enerhiya habang kinakalawang ang bangkita.
Ang purong napakasamang yin. Puri ni Wilson. Paano siya sinanay ni Ethan na pahusayin ang kanyang yin sa ganitong antas? Kahit wala ang kayamanang demonyo, ang kanilang puwang ay mababawasan. Taliwas sa paniniwala ng marami, ang cultivation ay hindi lahat. Kailangang isaalang-alang ang mga meridian kung gaano kalawak at katibay ang mga ito upang madaanan ng pinakadalisay na Yuan Qi. At ang Yuan Qi ng babae ay napakadalisay na kahit ang ilang matatanda ay hindi kayang makipagtalo. Nagulat ito sa mga matatanda at mga kagalang-galang. Habang si Luna ay natigilan. Ano nga ba ang ginawa sa kanya ni Ethan noong mga buwang iyon? Para siyang ibang-iba na tao. Ang alam lang nila ay kakaiba si Ethan, walang duda. Pinatunayan din ito ng pagiging kakaiba ni Grace. Ate, mag-ingat ka. Tiningnan ni Luriko ang nakakatakot na espada at naniga sa alab na nagmumula rito. Tumanggaw si Minerva, tumigas ang kanyang mga ekspresyon. Hindi niya kayang maliitin ang dalaga. Hindi siya maamong babae, kundi isang tigre na nagbabanta sa buhay ko. Pero hindi ko siya hahayaan. Sumabog ang uhaw sa dugo ni Minerva habang may biglang sumulpot na alon para kay Grace. Isa itong atake sa kaluluwa, Grace. Natarante si Luna. Ang kahinaan ni Grace sa Profound Heaven Cultivation ay ang kaluluwa. At ang isang ataking tulad niyan ay mag-iiwan sa kanya ng pagkawala ng oryentasyon, kung hindi man sa isang kritikal na estado. Isang malamig na ngiti ang tugon ni Grace. Minerva, akala mo ba talaga hahamunin ko ang isang eksperto sa Radiant Stage nang walang anumang panlaban sa aking kahinaan? Tumama ang alon sa isang bagay bago pa man siya makarating, at naging asul na liwanag na ngayon ay bumabalik para kay Minerva. Boom! Nabigla si Minerva, pakiramdam niya ay saysabog na ang kanyang ulo, parang naluto ang kanyang isipan mula sa loob. Umiyak siya ng buong 15 minuto. Pero base sa mapaatlan niyang kutis, halatang nasa malungkot na kalagayan ang kaluluwa niya. Natigilan ang lahat. Hindi ba't kakagamit lang niya ng soul attack kay Grace? Paano nangyari na siya ang nakatanggap ng atake? Ano ang nangyari? Patuloy silang nagtinginan sa isa't isa. Ngumiti si Grace, ipinakita ang isang asul na butil. Iyan ay sandatang espiritual ng ikasyam na baitang, ang anchoring soul bead. Sigaw ni Wilson. Sinangayunan ng mga matatanda ang kanyang reaksyon. Karaniwang kaalaman na ang Mystical Heaven Sect ay mayroong anchoring soul bead, ang nag-iisa lamang na umiiral. Ano kaya ang ginagawa nito sa kamay ng babaeng ito? Nagulat ang lahat ng matatanda. Ngumiti si Grace, ang pagpino ng item na ito ay may anchoring soul bead bilang ubod nito, ngunit hindi sila maaaring ihambing. Ang anchoring soul bead ay maaari lamang ipagtanggol ang kaluluwa ng isang tao habang ang bead na ito ay naglalaman ng malalakas na apoy ng kaluluwa. Sa pag-atake ng kaluluwa ng isang kalaban, ito ay saysabog, na babalik sa isang atake na mas malakas kaysa dati. Isa lang itong panggagaya sa anchoring soul bead. Tumango ang mga matatanda na parang mga pantas habang nag-uumapo ang kanilang kasakiman para sa kanyang palamuti. May magagandang bagay dyan. Ano ang ginagawa nito sa kamay ng isang ignorante at panlabas na disipulo? Sayang naman. Kung akin lang ito. Kumikinang ang lahat ng mga mata. Sus Mariosep, hindi sa iyo ang lakas na iyan. Labanan mo ako ng totoo kung manggahas ka. Nagngalit na sabi ni Minerva. Umiwas si Grace, bahagi sila ng aking lakas. Ang mga mareklamo ay laging pumipili ng mga pagkakamali. Sa isang sekta ng mga demonyo, ang layunin ay nagbibigay katwiran sa paraan. Ang panalo ang lahat at walang makakapagpabago nito. Isa pa, ikaw ay isang ika-4 na patong ng Radiant Stage dito at gusto mong itapon ko ang aking mga kayamanang demonyo. Ang lakas ng loob mo. Bakit ka? Namumula ang mga mata ni Minerva, sampain ka, bastos, kailan ka pa naging madaldal? Nawala ng malay si Grace nang may maalala siyang mga salita. Kapag nakikipaglaban ka sa isang tao, gumamit ka ng kahit anong maruming panlilinlang na nakasaad sa libro. Ang pananakot sa kanila gamit ang mga salita ay isa lamang paraan ng panalo. Kailangan mong baguhin ang malamig mong ugali. Ito ang perlas ng karunungan ni Ethan.
At mula sa mga reaksyon ni Minerva, lalo lamang nitong pinatunayan ang kanyang argumento. Ngumiti si Grace, nanunuya, nako, nakatatandang kapatid na si Minerva, pareho kayong mabait at masama sa akin. Dahil nasasaktan ang iyong kaluluwa, mahirap iwasan ang saksikang ito. Malilinis to ang ating sama ng loob. Itinaas ni Grace ang kanyang espada habang ang yin ay nakatuon dito. Nagningning ang mga mata ni Minerva. 556. Binawa ng malalakas na hangin ang himpapawid. Tumagos ang espada ni Grace sa langit, tinipon ang lahat ng yin sa isang suntok lamang. Dumating ang dilim at dumilim ang langit kasabay ng pagbaba ng temperatura. Ang espasyo mismo ay nanginag sa lamig. Nanginag ang mga matatanda at mga kagalang-galang sa loob. Nakakabaliw ang kadalisayan ng Yuan Chi ng babaeng ito. Isa lamang siyang peak profound heaven cultivator ngunit may kapangyarihang parang ika-4 na layer ng radiant stage. Kahit si Minerva ay hindi kayang talunin iyon kahit nasugatan siya. Nakakalungkot na ang isang mahusay na hakbang ay may kitang-kitang kahinaan. Bumantong hininga ang mga matatanda. Malinaw ang kinalabasan. Napakurap si Wilson, pakiramdam niya ay may mali. Sayang naman kung masasayang lang ang mga bagay na iyan sa isang baguhan. Kumislap ang mga mata ni Minerva, hinihintay siyang matapos sa pag-eehersisyo hanggang sa kanyang tugatog. Gumaganap lamang ito nang malapit ng mahulog ang talam. Hahaha, hayaan mong ituro sa iyo ng nakatatandang kapatid ang isang simpleng katotohanan. Mas mahalaga ang katumpakan kaysa sa lakas. Hindi mahalaga kung gaano ka katatag kung wala kang matamaan. Nanunuya si Minerva, naging 12 ng mga imahe, at nakasalubong si Grace mula sa lahat ng dako, low profound rank movement art, Fox Phantom Trail. Nanginginig ang noo ni Grace, hinahanap ang kanyang target ngunit hindi niya ito makita. Nag-aalala si Luna, Grace, tumigil ka at ipagtanggol. Hi, medyo late na para dyan. Humajejek si Minerva, puno ng papuri. Lumitaw siya sa mukha ni Grace at hinampes gamit ang isang pulang kuko sa kanyang baywang. Nakatitig lang sa kanya si Grace, huli na para magdepensa. Parang nasa lalamunan si Luna, habang ang mga matatanda ay bumantong hininga sa kinalabasan. Ang babae ay mayroong lahat, kalamangan at kagamitan, ngunit kung mayroon mang isang bagay na kulang sa kanya ay ang karanasan. Lumabas ang matalas na kuko ni Minerva kasabay ng kanyang nakataas na ngiti, girly, isang huling aral, sa isang laban ng buhay kamatayan, lahat ay nagbibigay pansin sa opensa at depensa. Dahil itinoon mo ang lahat ng iyong Yuan Chi sa pag-atake sa akin, naiwan kang bukas para sa aking pag-atake. Panahon na para kunin mo ang iyong mga panghimagas, mamamatay ka dahil sa paghamon sa akin. Unti-unting lumapit ang kuko ni Minerva kay Grace kasabay ng buntong hininga ng mga manunood. Kumalma si Grace at nagpakita ng isang malabong ngiti. Pumutok. Tumama ang nakalihis na kuko ni Minerva sa isang matigas at napakatibay na bagay. Sigaw ni Minerva, ngunit walang oras para magpanik nang si Grace ay nagningning ng ginto at nabulag ang mga manunood. Umungol. Isang gininto ang dragon ang bumulwak palabas at ikanaway ang buntot nito, nahuli ang kuko ni Minerva. Nang hamupa ang liwanag, napatitig sa gulat ang mga manunood, at nanlaki ang kanilang mga mata. Ano yan? Itinuro ng isang disipulo si Grace. Ilan lamang sa mga matatanda ang nalesahan ang nakasisilaw sa nakasisilaw na gininto ang liwanag, nako, isa itong kayamanan ng demonyong panlaban sa ikawalong baitang. Totoo nga. Dumating si Grace na may dalang gininto ang baluti na may gininto ang dragon na kumakaway sa buong katawan nito, na pumipigil sa pino at maliit na kamay ni Minerva na sirain ang gawang sining na ito. Kumunot ang noo ni Wilson, sinadya niyang i-focus ang pag-atake, dahil mayroon siyang bid para sa depensa ng kaluluwa at baluti para sa kanyang katawan. Diyos ko, isa lamang siyang outer disciple. Sobra na ito, Ethan. Sa dami ng mga gamit niya, mas mabuti pang tamaan ko na lang siya at may malaglag. Nakapagdesisyon na si Wilson. Mahahabang mukha ang nasa panig ni kagalang-galang Shi. Naku, teka, magkano ang mga supot ng pera? Isang kayamanan ng demonyo mula sa ikawalong baitang para sa pag-atake ang maaari nating kunin, pero 2 pang pandepensa, at mas mahusay pa.
Isa lang yang pandaraya. Maaari mong hamanin ang mga elite gamit ang setup na iyan. Bumantong hininga si kagalang-galang siya at ang kanyang mga kasama. Ano ba to? Natarante si Minerva, hindi niya maalis ang kanyang maliit na kamay. Nanunuya si Grace, Sister Minerva, naloko ka. Ano mang tama sa demonyong kayamanan ng ikawalong baitang na Dragon Lockang Armor ay pipigil sa umaatake. Tingnan natin kung tatakbo ka ngayon. Sinasadya mo yun para maakit ako. Nanginginig ang mga mata ni Minerva habang pinagmamasdan ang matatalim na mata ni Grace. Ngumisi si Grace, nako, ate, paano mo makakalimutan ang simpleng katotohanan na kung susuko ka sa isang hamon, ligtas ka. Magbibigay ito ng dahilan sa iyong amo para iligtas ka. Ang tanging paraan para patayin ka ay sa pamamagitan ng isang tiyak na atake, ngunit mahirap iyon sa aking antas. Kaya ang panlilin lang ang tanging pagpipilian. Hindi makapaniwala si Minerva, kailan ka pa naging masama ang ugali mo. Ngayon lang. Ngumisi si Grace at hinayaan ang kanyang espada na bumagsak sa walang kalaban-laban na si Minerva, mataas na malalim na ranggo ng martial art, Black Wind Blade. Hindi. Habang ang nakakatakot na espada ay sumasalamin sa kanyang mga mata, isinigaw ni Minerva ang kanyang pagtanggi. Ngunit pinutol ng espada hindi lamang ang kanyang boses kundi pati na rin ang kanyang buhay. Boom! Nayanig ang singsing habang kumakalat ang mga bitek sa buong katawan nito, habang si Minerva ay nakahandusay sa dalawa. Ang natitira na lang ay isang matinding takot na nakaukit sa kaakit-akit na mga matang iyon. Nanginig at bumantong hininga si Hardy. Pinanood ni Lurico ang palabas na namumutla at nalilito. Namatay si Minerva, ngunit ang kapangyarihan ng talim na ito ay hindi niya kayang tanggapin. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan sa pagkamatay nito. Labis na nagulat sina Locke at Luna sa hindi kapani-paniwalang inalabasan, at nagulat din sa pag-unlad ni Grace. Napatay ang Zoro, sa isang hampas lang. Nag-iisip ng malalim sina kagalang-galang siya at ang mga matatanda. Plano nilang gamitin ang mga elite bilang paraan para mabilis na makita ang sekta ngunit nalaman nilang isa sa kanilang mga napili ay patay na. At ang pagkabigo ng isang disipulo ay isinalin din sa pagkabigo ng guro. Habang nakatingin sa nakadilat na titig ni Minerva, tumawa si Wilson, natapos na ang hamon, na ang isang dakilang panloob na disipulo ay natalo sa isang suntok lamang ng isang panlabas na disipulo. Hindi siya karapat-dapat na maging isang piling tao. Pinatutunayan lamang nito na ang pangkat ng panloob na disipulong ito ay mas mababa sa pamantayan. Hindi palalampasan ng sect leader ang pagkakataong ito para kutsain ang iba. Yumuko si kagalang-galang Shi, pinuno ng sekta, ang pagkamatay ni Minerva ay dahil sa kanyang mahinang kasanayan. Hindi ito nangangahulugan ng iba. Ang iba pang mga disipulo ay mabubuhay pa rin bilang mga elite. Nakakahiya, gusto mo bang pumunta sa Double Dragon Gathering kasama ang mga nakakahiyang elite na yan? Kunin mo na lang ang nangungunang disipulo at tapos na. Single ni Wilson, dahil kitang-kita na ang kakulangan ng mga panloob na disipulo, wala nang bisa ang resulta ng panloob na kompetisyong ito. Magkakaroon pa tayo ng isa pa sa loob ng 3 buwan. Pinuno ng sekta. Tama na, ang gusto ko ay mga piling tao, hindi mga mascot na gawa sa papel. Pinutol ni Wilson si Venerable Shi, buo na ang kanyang desisyon. Walang nagawa si kagalang-galang na Shi kundi ang tumango. Pinatunayan ng mga resulta ngayon na ang pinuno ng sekta ay kumikilos, ginagamit ang kompetisyon ng mga disipulo bilang isang paraan upang salakayin ang kasakiman ng matanda. Ang kay Minerva ay isa lamang biktima para sa kanya, walang anumang kahalagahan. Ngayon, ang tanging inaalala ng matandang ito ay kung ano ang lulutuin ng sect leader para sa kompetisyon 3 buwan mula ngayon. Kaya't sumigaw si kagalang-galang Shay kay Grace, outer disciple Grace, dahil natalo mo si Minerva, nasa inner sect ka na ngayon. Sino ang magiging amo mo, magsalita ka. Sinong elder o kagalang-galang ang kukuha sa kanya? 557. Ang mga matatanda at mga kagalang-galang ay tumingin kay Grace ng may bagong interes. Hindi naman siya masyadong masama, isang mahusay at promising na elite seed. Isa pa, natural lang na ingatan ng master ang gamit ng kanyang disipulo, di ba?
Hahaha, isa siyang mabuting disipulo at matagal na akong hindi nakakakita ng katulad niya. Dahil walang may gusto sa kanya, kukunin ko na siya. Isang matandang lalaki ang tumingin kay Grace. O baka naman dahil sa mga gamit niya. Sino ang nakakaalam? Pero may sumigaw na nakakatakot, Elder Yang, huwag mong agawin ang lahat. Natutuwa ako sa babaeng yan, nasa ilalim ko siya. Hey, Elder Gu? Nananaginip ka siguro. May mga nanliligaw sa kanya tapos ngayon gusto mo siyang ilayo sa akin. Tinitigan ni Elder Yang ang aasar. Nagbabala sa kanya ang kanyang sakam na tingin, tumayo ka na bago ka pa masaktan. Pero bumantong hininga lang si Elder Gu. Pagkatapos ay may isa pang tinig na narinig, nakikita ko, kayong dalawa ay nasa sarili ninyong maliit na mundo, para isipin nasa inyo siya. Hey! Walang hiyang matandang Wang, nakuha mo na ang bahagi mo noong nakaraang taon at hindi mo ako nakitang nag-aaway para sa mga iyon, di ba? Ngayong nakahanap na ako ng magandang binhi, gusto mo pa bang kunin? Hindi talaga iyon tatanggapin ni Elder Yang, hindi. Sumagot si Elder Go, oo nga, lagi ka namang nakakakuha ng pinakamaraming disipulo tapos bumabalik ka pa para sa mas marami pa. Bumalik ka na sa maginhawa mong tahanan at huwag kang makialam sa amin. Haha, ngayon kayong dalawa na ang susando sa akin. Wala nang pag-asa. Ang dami kong magiging disipulo dahil itinatapon nyo lang. Kahit ano paman, akin na siya. Sigaw ni Elder Wang. Nagtalo ang dalawa at habang dumarami ang mga matatanda, tumindi ang labanan. Ang kompetisyon ay nagkagulo na ngayon, sigawan at labanan sa lahat ng dako. Hindi makapagsalita ang mga disipulo. Ang mga matatanda at kagalang-galang na nakita nilang may mga mukhang bato at naglalaban-laban para sa respeto ay nagbabanggaan na ngayon. Lahat para sa isang maliit na disipulo. Natigilan sila at nainggit din kay Grace. Isa lamang siyang panlabas na disipulo at dahil lamang sa isang maliit na panalo ay nakuha niya ang atensyon ng lahat at pinag-aagawan nila siya. Habang si Luna ay umaapaw sa kagalakan para sa kanyang kapatid. Ngumisi si Wilson sa kanilang mga pagtatalo at pinagmasdan si Venerable Shi. Siguro iniisip ng lalaking ito na ang babae ay inalagaan ng may pag-iingat sa loob ng maraming taon, isang payon para supulan ang mga panloob na disipulo. At malamang plano niya itong itapon sa inner sect at ilayo sa akin para lang mawala ang halaga niya. Nakakatawa nga, hindi siya akin kundi kay Ethan. Kung iisipin mo na lang, siguradong magpapalaki pa si Ethan ng isa pa sa labor office. Walang anumang pag-aalala ang pinuno ng sekta na ito. Ngumisi si Wilson sa loob-loob niya, pinuri ang tagumpay ni Ethan. Kahit siya ay kakailanganin pa ng mas maraming oras para mapunta sa ganitong antas ang isang outer disciple. Hindi pa kasama rito ang pagkuha ng atensyon ng lahat sa bawat galaw niya bilang isang sect leader. Mas mainam kung si Ethan ang kanyang kinatawan. Habang ang walang paninindigan na saloobin ni Wilson ay nagpagulo sa isip ni kagalang-galang Shi. Hindi ba't siya ang payon niya? O may iba pa siyang plano? Nagtanong si kagalang-galang Shi, tumahimik kayo. Mga kagalang-galang, mga matatanda, wala ba kayong nahihiya na magpakita ng ganitong kahihiyan sa harap ng buong sekta? Nako! Natigilan ang mga matatanda sa kalagitnaan ng kanilang pag-indayog, nakatingin kina Wilson at Venerable Shi ng may mahiyain at namumula na mga mata. Masyado silang nadala sa pagkabihag ng dalaga kaya hinayaan na lang nila ang kanilang sarili at nauwi sa pagtatalo na parang mga matandang babae. Ngunit kung tutuusin, sino ang makakakuha ng manika at ng kanyang dot? Nagsalita si kagalang-galang Shi ng may malamig na ngiti, pinuno ng sekta, lahat ay nagpapakita ng interes na kunin siya bilang isang disipulo, ngunit mahirap magdesisyon. Sa aking pananaw, dahil namatay si Minerva, nawala ng minamahal na disipulo ang pangalawang elder at ang pagkuha kay Grace ay makapaghihilom ng kanyang sugatang puso. Ikaw na bulok at walang kwentang Marzan Shi. Gusto mong agawin lahat ng masasarap na pagkain ng mag-isa. Sinigawan siya ng bawat nakatatanda at kagalang-galang kahit sa isip lang nila. Nasa bag ni kagalang-galang Shi ang pangalawang elder, at sa pamamagitan ng kanyang proxy ay makukuha niya ang lahat ng kayamanan ng demonyo at isang piling kandidato. Namatay si Minerva, pero makakakuha siya ng 3 kayamanan ng demonyo.
Sulit na sulit ito. Ang hirap ng mga pusong nagpapagaling. Tingnan mo kung gaano kasama ang pangalawang elder. May nakikita ka bang sakit sa mukha niya? Alam ng buong sekta kung gaano siya kalapit sa kanyang mga babaeng disipulo. Dahil isa ang namatay, isa na lang ang kukunin niya. Kunin ang company at ilagay sa lugar na hindi nasisikatin ng araw. Nagalit ang lahat ng matatanda at kagalang-galang mula sa pagiging kagalang-galang na siya patungo sa pagiging pangalawang matanda. Pinagmamasdan pa nga nito ang katawan ni Grace gamit ang kanyang nakakatakot na mga mata. Kahit tumatango paminsan-minsan. Natarante si Luna. Alam ng sinumang babaeng disipulo ang hilig ng pangalawang elder. Natakot si Luna na baka mahulog ang kanyang kapatid sa lason nito at matulad sa hinalinhan nito. Nagkakamali ka, kagalang-galang na siya. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaputi ang ngumiti sa kompetisyon ng inner sect, walang sama ng loob. Kapag nakatapak ka na sa ring, walang lugar ang emosyon, ang buhay at kamatayan ay nakatakda sa isang kapritsyo. Tayo ay mga elder at venerable, sanay sa kapalaran ng ating mga disipulo kaya paano natin sila maaalagaan. Ang mga hilig ng pangalawang elder ay nagaganap na sa loob ng maraming siglo ngayon, ngunit nagkataon lamang na ngayon ay nagbago na siya. Venerable Shi, ang pagpapahintulot sa kanya na makuha ang manika na ito ay isang insulto sa ating lahat. Naningkit ang mga mata ni kagalang-galang Shi. Sumimangot ang pangalawang elder. Hindi pinansin ng lalaki ang sinabi nito at tumawa ng mahina, habang ang aking disipulo, si Luna, ay kapatid niya. Sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan, ang kanilang kinabukasan ay magiging walang hanggan, at makakamit ang kaluwalhatian sa Double Dragon Gathering. Kagalang-galang na bay, pinag-aaway mo ba ako dahil sa isang disipulo? Tumingin pabalik ang mga matang parang lawin ng pangalawang elder. Ikinumpas ni kagalang-galang bay ang kanyang kamay, kaya mo bang lumaban? Ang mahalaga lang sa akin ay ang kinabukasan ng sekta at nagsasabi ako ng mga katotohanan. Magtutulungan ang magkapatid at sa gayon, ang sekta. Bakit ka, galit na galit ang pangalawang elder? Sinabi ni kagalang-galang na Shi, kagalang-galang na bay, isa ka bang kagalang-galang ngunit lalabanan mo ang isang matanda? Hihihi, ang ibig mo bang sabihin ay hindi ko kaya? Kagalang-galang na Shi, hindi ba't lagi mo naman itong ginagawa? Walang ekspresyong pangungutya nito. Nakita ng lahat ang isang payat na matanda na nakasuot ng simpleng roba na tinutokso si kagalang-galang Shi. Sumanghel si kagalang-galang Shi, kagalang-galang Chi, ikaw rin ba? Siyempre, responsibilidad kung bantayan ang kinabukasan ng ating mga disipulo. Inilabas ni kagalang-galang na Chi ang kanyang dibdib at ininis ng husto si kagalang-galang na Shi. Ngumisi si Wilson sa loob. Si kagalang-galang na Chi at kagalang-galang na Bay ay pangatlo at pang-apat sa linya ng awtoridad. Kapag magkasama, kayang pigilan ni kagalang-galang na Shi ang kanilang mga kamay. Wala silang pakialam sa isa't isa, hanggang ngayon. Simula nang mag-alyansa sina kagalang-galang Shi at ang dakilang nakatatanda, itinuturing nilang mababa ang lahat sa kanila, kinukuha ang gusto nila at itinatayo ang kanilang mga disipulo upang maging mga elite. Habang inaalis ang lahat ng balakid at kapalit nito ay ang pagsama sa dalawang kagalang-galang na ito. Ang kanilang mga disipulo, sina Luke at Luna, ay ibinaba sa ranggo bilang mga manggagawa. Ngunit dahil palaging nakikipag-away at pinapatay ni Hardy ang iba pa nilang mga disipulo, alam nilang ang kanilang bahagi ang hinahabol ng dalawa. Dahil wala ng ibang pagpipilian, ginamit nila ang kredito ng kanilang dalawang disipulo sa tanggapan ng paggawa para makabalik sila. Palaging tinutulak pabalik ni kagalang-galang Shi at kagalang-galang Bay. Pero ngayon sa wakas, may lumaban na rin sa mga sakam na ito. Ngumisi si Wilson, tama na ang pagtatalo. Alam kong lahat ay gustong magkaroon ng talentong mapagyaman, pero naisip mo na bang tanungin ang tao mismo? Ang pag-aaksaya ng isang talentong tulad niya ay nakakasira sa sekta. Tumango ang lahat at humarap kay Grace, sabik na maging Panginoon niya. Sinabi ni Wilson, bilang isang panloob na disipulo, kailangan mong magkaroon ng gabay ng isang guro. Magsalita ka ngayon, sino ang magiging gabay mo? Pinagmasdan ni Grace ang mga matatanda at ang kanilang mga mapagkunwaring ngiti, hindi alam kung sino ang pipiliin.
Nagbibigay si Luna ng mga malinaw na pahiwatig mula sa gilid. Piliin si Kagalang-Galang Bay. Kung ayaw mong mamatay, bumalik ka sa tanggapan ng paggawa. Isang matandang boses ang pumasok sa kanyang tainga, dapat sana ay naipaalam sa iyo ng 3 buwang pagsasanay na ang malalakas ay hindi kailanman humihingi ng kahit ano. Nanginig si Grace at humarap sa espadang hawak niya at nagliwanag ang mga mata. Yumuko siya at sinabi, pinuno ng sekta, pakibalik po ako sa tanggapan ng paggawa. Ano ba ang sasabihin mo? Napanganga ang lahat. 558. Ano? Ang sabi niya. Pinagmasdan ng mga disipulo sa mga manunood ang batang babae nang may mga nakakalokong tingin, ano yung narinig ko? Sadya ba niyang gustong pumunta sa labor office? Oo. Narinig ko rin yan, sabi ng isa pa, natatarantang sabi. Ito ay isang reaksyon na medyo popular ngayon kahit sa mga matatanda at mga kagalang-galang. Isang lugar na itinalaga bilang tambakan ng sekta, kung saan itinatapon ang mga disipulo upang gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang mga araw na umiiyak, ay nakakuha lamang ng isang boluntaryo. Pero paano nga ba naisip ng isang babaeng may magandang pag-asa ang ganoong ideya? Sabi ni Wilson, Grace, sigurado ka ba? Kapag nandoon ka na, tapos na ang kinabukasan mo. Isa itong hukay na hindi mo na kailanman makakagapang palabas. Patuloy na nagbibigay ng mga pahiwatig si Luna para gawin ang kabaligtaran. Napilitan akong pumunta roon pero hindi mo dapat. Bakit mo pinipilit sayangin ang sarili mo? Pero pinal na ang desisyon ni Grace, pinuno ng sekta, gusto ko nang pumunta sa tanggapan ng paggawa. Dahil desisyon mo yan, hindi kita pipilitin. Simula ngayon, magiging manggagawa ka na. Sige na. Malamig na kumaway si Wilson. Hindi mapakali si Kagalang-Galang Shi, pinuno ng sekta, paano natin ito magagawa sa isang talento? Mas gusto niya ang labor office kaysa tumulong sa sekta. Ano ang gusto mong gawin ko, pakiusap? Ang pagpilit sa kanya ay lalo lang magpapalala sa sitwasyon. Ikinuyong ni Wilson ang kanyang manggas, mula ngayon, ang babae ay isang manggagawa, kaya huwag mo akong hayaang makitang hinahabol mo pa rin siya. Kung marami ka pang oras na masasayang, mas mabuting gamitin mo ito sa paghahanda para sa kompetisyon 3 buwan mula ngayon. Ito ay isang pagkakataon para sa iyong mga disipulo at sa inyong mga sarili. Huwag mong sayangin ito. Umalis si Wilson na may matigas na mukha, naiinis na tinanggihan ni Grace ang kanyang mabuting kalooban at pinili ang tanggapan ng paggawa. Sayang, walang nakapansin sa kislap ng ngiti na sumilay sa kanyang mukha bago umalis. Napakunot ang noo ni Kagalang-Galang Shi, ang kanyang mga mata ay gumagala na parang nasa isip niya. May kakaiba talaga sa lahat ng ito, pero ano? Masyadong mabilis na itinapon siya ng pinuno ng sekta sa tambakan ng basurahan na iyon. Para lang ba siyang iwan, o may iba pa? Humarap si Kagalang-Galang Shi sa isang nakasimangot na Grand Elder. Nabasa niya ang mga mata ng matanda, pareho lang ang mga tumatakbo sa isip niya. Hardy, halika. Umalis ang dakilang elder. Sumunod si Hardy sa kanya. Tinawag ni Kagalang-Galang Shi si Lurico at umalis upang magnilay-nilay din. Di nagtagal, umalis ang lahat ng mga matatanda, naiwan si Grace sa ring na may huling tingin ng awa. Kawawa naman yung mga palamuting yon, kung wala namang dahilan, hindi ko pwedeng kunin yon. O kung nakawin ko lang yon, baka atakihin ako ng iba. Sayang lang ang paggawa ng lahat ng trabaho para lang kumita ulit. Dahil dito, tahimik na nagkasundo ang mga matatanda, ngunit nagseelisan lamang nang mauna silang makuha ng iba. Umalis silang lahat na may ngiting tumatawa at masasamang kislap sa kanilang mga mata. Tanging sinalok, Luna at ang kanyang kapatid na babae ang natira. Tanga, bakit ka pupunta sa lugar na yan? Muntik na akong makalabas. Reklamo ni Luna, pero higit sa lahat, nag-aalala siya. Humajejek si Grace, naniniwala akong mas lalakas ako roon. Hindi mo ba nakitang pinatay ko si Minerva? Naghiganti ako. Napaigtad ang dalawa sa gulat. Oo, sinong nakatatanda o kagalang-galang ang makakapagpapanganak muli at magpapalaki ng ganito kalaki sa loob ng 3 buwan? Mas makabubuti sigurong manatili sa tabi niya kaysa maging isang piling tao.
Nag-aalab ang loob ng dalawa. At naalala ni Locke ang kanyang mahal na anak. Nabigo ang tatlong nagkukubling anino. Huwag mo nang isipin ang tatlong malademonyong kayamanan, ang katotohanang napakalamig at napakalamig ng kanyang Yuan Chi ay siyang dahilan kung bakit isa siyang hiyas. Kailangan niya ng kaunting gabay at makakapantay siya kahit sa mga elite. Sabi ng isa. Tumango ang iba bago umiling, sayang at ipinadala siya ni Wilson para maging manggagawa. Nawala ng magandang binhi ang mga piling tao. Anong problema ni Wilson? Dapat niya itong gamitin, hindi itapon. Ang talon ng Blackwind na iyon ay higit pa sa alindog ng isa pang babae. Malayo sana ang nadala niya sa atin sa Double Dragon Gathering. Itigil na natin yan. Maaaring padulos-dalo si Wilson pero hindi siya yung tipo ng taong binabaliwala ang mas malawak na sitwasyon, kung hindi sana siya naging sect leader. Pakiramdam ko ay mas komplikado ang mga bagay-bagay kaysa sa inaakala. Tatanungin ko siya tungkol sa babae at sa batang iyon. Kahit ano paman, dapat maging isang piling tao ang bata. Tumango ang iba at lumipad palayo ang mga anino. Samantala, kara-rating lang ni Ethan sa labor office, ang sirang bahay ay puno ng pag-aalala. Hahaha, siguro ipinanganak talaga akong para magtrabaho sa ilalim ng pamamahala ng iba. Tumawa si Ethan, naglakad papunta sa pinto at sumigaw, nandito ba si Elder Yuan? Nakabalik na ako. Bumukas ng malakas ang pinto at nakausli ang mapagpakumbabang mukha ni Elder Yuan, hihihi, Stuart Kindstone, hindi ba't hindi ka dapat lumabas ng sementeryo? Pinatira ako ng dalawang iyon doon ng isang buwan pero tumagal ako ng 3. Hindi ba ako pwedeng lumabas kahit ngayon lang? Ngumisi si Ethan. Umikot ang mga mata ni Elder Yuan, pakiusap, halos sinasamba ka na ng dalawang iyon. Maaaring mababa ang cultivation ko, pero may mga mata pa rin akong nakikita sa mga matatandang ito. Dahil mas malakas ka at ang dalawang iyon ay nasa inner sect na, ikaw ang mas magaling dito. Naku, hindi, ako ang susunod sa gusto ko. Elder Yuan, ikaw ang namamahala, mas makabubuti kung ikaw ang hahawak sa labor office. Pero kung mahihirapan ka, pwede akong tumulong, hahaha, tinaasan ni Ethan ng kilay. Tumango si Elder Yuan, maraming salamat, Stuart Kindstone, sa pagiging bato ko. Ngayon ay makukuha ko sa wakas ang respetong nararapat sa matandang ito. Inilabas ni Elder Yuan ang kanyang dibdib at nagmukhang matapang. Pero dahil sa kanyang maliit na pangangatawan, mukhang kakaiba ito. Napakamot ng ulo si Elder Yuan at tumawa kasama si Ethan. Nagkunwari silang dalawa na parang matagal ng magkaibigan, na para bang ngayon lang sila naging ganito kalapit. Ito ang unang pagkakataon para kay Ethan. Marami siyang tapat na tauhan, si Jigo at ang makapangyarihang mag-asawa. Pero iyon ay batay sa ranggo, habang ang pagkakaiba sa mentalidad ay nagsisiguro na walang pagkakasundo na naitatag, walang dapat pag-usapan. Habang kasama si Elder Yuan, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kalayaan. Nakinabang din siya sa kanilang mga pag-uusap. Kaya kahit mahina ang matandang lalaki, mayroon siyang malawak na puso, kaya nakamit niya ang respeto ni Ethan. Para sa kanya, kapantay niya si Elder Yuan. Katie wala Kindstone, narinig kong sinanay mo si Grace sa loob ng 3 buwan para harapin si Minerva, dagdag ni Elder Yuan. Tumango si Ethan, oo, at dapat walang problema. Bakit ka walang pakialam habang nag-aaway sila? Hindi ba dapat ay pinapanood mo ang laban? Tanong ni Elder Yuan. Ngumiti si Ethan, bakit, kung halata naman ang panalo niya? Sasabihin ko ng totoo, pinaghirapan ko ng husto ang babaeng iyon. Itinuro ni Ethan at lumitaw ang isang asul na apoy. Nanlaki ang mga mata ni Elder Yuan, ano? Isa akong alchemist at sa aking mga paglalakbay, natagpuan ko ang apoy na ito. Ibinunyag ni Ethan ang kanyang mga sikreto, pinuprotektahan ng apoy na ito ang kaluluwa at maaari rin itong saktan. Ginamit ko ito upang pinuhin ang replika ng Soul Bead, ang Azure Bead. Dahil sa mga apoy sa loob nito, kakagatin siya ng mga atake sa kaluluwa ni Minerva. Ang asul na apoy sa loob ay hindi malakas ngunit sapat na. Napakurap si Elder Yuan nang makita ang asul na apoy sa gulat.
Tila hindi gaanong maamo ang apoy, ngunit ramdam niya ang magaspang at mapaminsalang kapangyarihan nito. Stuart Kindstone, kaya mo bang gumawa ng espiritual na sandata para sa ikasyam na baitang? Hahaha, hindi lang iyon. Binigyan ko rin siya ng isang piraso ng baluti at isang sandata, ang kayamanang demonyo ng ikawalong baitang, ang Dragon Lockung Armor, at ang ikawalong baitang na Dark Moon Blade. Kaya sabihin mo sa akin kung mananalo siya o hindi. Ang pagkatalo kahit ngayon ay magpapatunay na kailangan niyang mamatay. Nagtaas ng kilay si Ethan. Kahit na si Elder Yuan ay nawala ng masabi dahil sa dami ng kayamanang ibinuhos niya. At dito akala ko ay mayroon na siya ng mga iyon, gayong ang totoo ay siya ang gumawa ng mga iyon. Isang tagapagpino ng kagamitan sa ikasyam na baitang at isang alchemist sa ikasampung baitang, at wala nang iba patungkol sa kanyang kahangahangang cultivation. 550. Matagal na nalito si Elder Yuan, halos makalimutan na niya ang tunay na paksa, Stuart Kindstone, hindi ba't mas makabubuti para sa iyo na ikaw ang humawak kay Minerva? Bakit mo hahayaang gawin iyon ng isang batang babae? Hahaha, Elder Yuan, dapat ay mas alam mo ang istruktura ng sekta kaysa sa akin. Malabo ang ngiti ni Ethan, ngunit may matalinong tingin, para makalapit sa isang tao, kailangan mo munang dumaan sa mga tauhan niya. Si Minerva ay isang taong walang kwenta, hindi mahalaga kung wala siya sa lugar. Maaari ko sana siyang patayin sa isang iglap pero hinayaan ko lang siyang umalis ngayon. Kapag ang isang dakilang panloob na disipulo ay nahulog sa kamay ng isang panlabas na disipulo, magugulat ang buong sekta, at ang mga matatanda sa likuran niya ay matutamba. Pero simula pa lang ito. Kung sa tingin mo ay titigil na lang ako sa pambabati ko sa kanila, nagkakamali ka. Tungkol naman sa pakikipaglaban sa awtoridad bilang isang underdog, gaya ng sabi nila, ang unang pagkakataon ay nagkataon lang, ang pangalawa ay nagkataon lang, pero ang pangatlo at pang-apat na pagkakataon. Wala na kayong silbi ngayon, mga hanggal. Kumunat ang noo ni Elder Yuan, saka sumigaw, gusto mong baligtarin ang sistema ng sekta. Tama, ang panloob na sekta ay isang gangrene dahil lamang sa ang mga elite ay pinipili mula roon upang ang bawat elder at kagalang-galang ay makakuha ng bahagi ng mga mapagkukunan. Ngunit paano sila makakapagbahagi ng mga mapagkukunan kung walang panloob na disipulo ang karapat-dapat na maging elite? Natatawang sabi ni Ethan, ngayon naiintindihan mo na ba kung bakit hindi ko ginawa mismo? Panandali lang ang tagumpay ko. Gagawin lang nila akong ehekutibo ng inner sect at mawawala ng saysay ang mga pagsisikap ko. Sasabihin pa nga nila na lahat ng ginawa ko ay para sa inner sect, tapos magsisimula akong maging katulad nila, maghahanap ng mga disipulo para makakuha ng bahagi ng resources. Tiyak na ayaw ni Wilson na mangyari iyon. Natarante si Elder Yuan, Stuart Kindstone, hindi mo pwedeng sabihin ang pangalan ng sect leader ng ganyan. Kailangan mo siyang tawagin sa titulo niya. Aba, lahat naman tayo rito ay magkaibigan. Isa pa, masyado akong kailangan ni Wilson para itapon ang lahat ng ito dahil lang sa isang teknikalidad. Pagsusungit ni Ethan sa kanya. Naunawaan ni Elder Yuan na ang batang ito ay matalas at mataas ang pangangatawan ng higit pa sa kanyang edad. Alam niya kung kailan dapat maging mapagkumbaba, kung kailan dapat umatras, at kung kailan dapat sumugod ng walang parusa. Hinimas ni Elder Yuan ang kanyang balbas, ito ba ang dahilan kung bakit ka pumunta sa labor office? Sa tingin ko nga. Inilabas ako ni Wilson sa mga dulang pampulitika ng sekta para hindi ako malubog sa tunggalian at masira ang walang katapusang kadena ng kasakiman. Ang labor office ang nasa pinakailalim ng kadena ng pagkain na hindi kayang maabot ng mga matatandang iyon. Habang iniisip na madaling kontrolin ang batang iyon dito at mahirap akong guluhin, bulong ni Ethan. Umiling si Elder Yuan. Kilala si Wilson sa kanyang madaling magalit, ngunit ang matapang na batang ito ay walang kahit anong respeto sa kanya. Sigurado akong magagalit siya ng sobra, at tatapakan niya ang sect flat. Pero gaya ng sabi ni Ethan, kasalanan mo kung bakit mo siya kinailangan. Tumawa si Elder Yuan sa loob-loob niya, sa mga sinabi mo, ibig sabihin ba niyan ay mas marami ka pang matuturuan? Pero sino pa ang susunod bukod sa miss na iyon?
Napilitan ng Miss na iyon dahil sa mga pangyayari, dahil sa sirang meridian nito, na kunin ang heaven-reaching pill mula sa iyo. Sino ba naman ang magsusuot ng panganib para lang makialam sa mga ordinaryong inner disciples na iyon? Magkakaroon pa ng kahit isa pang disipulo pagkatapos ng araw na ito. Ngumisi si Ethan, hindi nila ito maiisip ng mas maaga dahil sa kawalan ng katiyakan at pagdududa sa aking mga kakayahan. Pero kung si Grace ang patunay, siguradong kakatok ang anak ni Locke. Sino ba naman ang ayaw lumakas? Sino ba ang ayaw ng shortcut papunta sa inner sect o maging isang elite? At kapag nanalo ang Gary? Pagkatapos ay mas marami pa ang darating at sa lalong madaling panahon, ang mga piling tao ay hindi magmumula sa panloob na sekta, kundi sa direktang mga turo ni Stuart Kindstone. Pagtatapos ni Elder Yuan, ang kanyang mga mata ay lalong kumikislap sa hindi masabi na Ethan, pareho na rin iyan ang pagsira sa panloob na sekta. Ngunit ang pagpapanatili ng mga mapagkukunan ay magiging napakalaki. Putok. Pinutol siya ni Ethan sa pamamagitan ng paghampas sa dibdib niya habang mayabang ng ngiti, walang problema, kaya kong sagutin lahat. Napasinghap, nagulat si Elder Yuan sa kung gaano ka-confident si Ethan. Saan nanggaling ang supot ng pera na ito? Katulad na kalaki ng naipon ng Demon Scheming Sect sa loob ng 1,000 taon, kagaya rin ng naipon ng Demon Scheming Sect. Nag-isip-isip si Elder Yuan, ano ang saysay ng maliliit na panlilinlang kung ang dami mo namang pera. Kumunat ang noo ni Elder Yuan, Katie wala Kindstone, maayos ang plano pero naisip mo na ba ang kahihinatnan ng mga hamong ito? Ano pa kayang mangyayari? Manalo sila, magiging sikat, magiging inner disciples, at di magtatagal ay magiging elite, at ikaiinggitan ng lahat. Tumaas ang kilay ni Ethan. Hindi umimik si Elder Yuan, sa tingin mo talaga. Kumunat ang noo ni Ethan at saka umiling, sabi nila, may dahilan kung bakit matalino ang mga matatanda. Oo, simula kay Grace, wala ni isa sa kanila ang magkakaroon ng madaling panahon sa panloob na sekta. Itataboy sila dahil sa katotohanang natalo nila ang isang inner disciple bilang isang outer disciple. Ang susunod ay ang pagtuturo, kung saan ang bawat Oldai ay sakam sa mga palamuti sa kanila, kahit sino pa ang piliin nila. Kahit na may kapatid si Grace na si Venerable Bai, gagamitin niya ang dahilan na ito para makuha sila. Kung pipili siya ng isa pang oldie, mas lalo lang siyang mahihirapan. Hindi siya tutulungan ni Venerable Bai at ang pangalawang elder ay kamumuhian siya, habang tinitingnan ng may kasakiman ng iba. Masyado akong nag-aalala tungkol sa kanyang kinabukasan. Napabuntong hininga si Ethan. Tumango si Elder Yuan, ang puso ni Stuart Kindstone ay parang salamin, tumatago sa bawat belo. Ibig sabihin, lahat ng mga batang ito ay magdurusa sa iyong mga kamay. Ito ang mas maliit na kasamaan para sa mas malaking kabutihan. Nagkibit balikat si Ethan, mas malaking gantimpala ang makukuha mo sa maliliit na sakripisyo. Nandito ang mga sundalo para gamitin at itapon. Sa pagkakataong ito, gumamit ako ng isa para subukan ang tubig dahil alam kong hindi na ito babalik. Isa pa, walang payon ang makakagalaw pa atras. Ang magagawa lang nila ay sumulong ng sumulong. Kapag nasa kampo na sila ng kalaban, sa inner sect, nasa kamay nila ang kanilang kapalaran. Binigyan ko lang sila ng lakas na kailangan nila at nasa kay Wilson na panatilihin ang momentum at mabawi ang kontrol sa inner sect. Nanginginig ang noo ni Elder Yuan sa lungkot, mga payon. Pero sila ang mga taong inalagaan mo mismo. Kahit na ituring mo silang mga kagamitang dapat itapon, isa pa rin itong malaking kawalan. Stuart Kindstone, naisip mo na ba silang tawagin pabalik? Hindi kailanman. Umiling si Ethan. Nagulat si Elder Yuan, aba, sila ang magiging mga braso at binti mo rito, sa labor office. At kapag naging executive elder ka na, bubuo sila sa paksayon mo, na magdudulot ng mas magagandang resulta. Hindi ko sila kailangan. Patapos na ang tono ni Ethan, hindi ko kailangan ng basura ng iba. At nandito lang ako dahil binigyan ako ni Wilson ng tableta para sa ika-9 na baitang, ayon sa aming kasunduan. Kapag nahawakan ko na ang aking kapangyarihan at ginawa ang gusto niya, aalis na ako.
At isa pa, sinong disipulo ang magtatapon ng kanilang magandang kinabukasan bilang isang panloob na disipulo para sa basurang ito? Elder Yuan, lahat tayo ay mga taong may karanasan, ang ating mga mata ay nasa abot tanaw. Ngunit sila ay masyadong berde. Hindi nila naiintindihan ang kahulugan ng pagbabalat kayo ng pagpapala. Ang pagsasamantala sa kanila, pagkatapos ay pag-alala pagkatapos nilang manalo ay lalo lamang magpapagalit sa akin ng husto. Bumantong hininga si Ethan, isang ngiti ng paghamak sa mga mangmang na nasa paligid niya. Bumantong hininga si Elder Yuan kasama niya. Kaya nga wala kang pakialam sa sekta at hindi ka nasasabik na umunlad ito tulad ni Wilson. Hahaha, isa lang itong yugto para sa iyo. Nabigo si Elder Yuan. Ang gayong talento ngunit kawalan ng pagmamalasakit sa sekta ang siyang kawalan ng sekta. Stuart Kindstone, nandito ka ba? Isang sigaw ang narinig. Ngumisi si Ethan, kita mo, nandito na si Locke. Libreng patalastas ang panalo ni Grace. Sigurado akong dinala niya pa ang anak niya. Oo, hahaha. Kumislap ang mga mata ni Elder Yuan. Lumabas ang dalawa at sinalubong ang apat na tao sa labas, ang magkapatid na babae at ang mag-ama. Pero hindi pa rin nagpapakita ng maangas ng ngiti si Ethan nang lumuhad at yumuko ng 3 beses sina Grace at Gary, papasukin niyo po kami, Panginoon. Nagulat si Ethan. 506 na po. Anong nangyayari? Natigilan si Ethan. Nanigas ang mga mata ng dalawang binata at pinagsalikop nila ang kanilang mga kamay, Panginoon, pakisuyo po, papasukin ninyo kami. Hahaha, binabati kita, Stuart Kindstone. May mga bago kang disipulo. Tumawa si Elder Yuan. Walang kahihiyan na sumama sa kanya sina Locke at Luna. Na para bang kailangan na lang niyang pumayag kahit anong mangyari. Nanginginig ang mukha, tumatakbo ang isip ni Ethan ng napakabilis at napabuntong hininga, binabati kita. Isa pa rin akong disipulo. Kung gusto mo ng maestro, pumunta ka sa mga matatandang iyon. Lalo na ikaw. Itinuro ni Ethan si Grace, huwag mong sabihin sa akin na natalo ka. Dapat ay ikaw ang pumalit sa Zoro na iyon bilang isang panloob na disipulo. Bakit ka tumakbo pabalik? Nag-isip si Grace, saka tumingin sa mata nito, papasukin mo ako. Tamaan mo ako. Lahat ng mga matatandang iyon ay naghihintay sa iyo para bigyan ka ng magandang kinabukasan. Ano ba ang ginagawa mo sa lugar na ito para sa akin? Isa akong disipulo, Susmar Joseph. Bumantong hininga si Ethan. Matigas ang ulo ni Grace, ang pagiging nasa ilalim ng iyong pangangalaga ay magpapalakas sa akin kaysa sa kanila. Tama ka. Isa lang akong manggagawa na walang magawa ng tama. Nagtaas ng ilong si Ethan. Sumagot sina Luna at Locke, Stuart Kindstone, hindi ang lugar ang sikat kundi ang lugar na nakatira rito. Hindi pa ako nakakita ng sino man na nakapagpapalakas ng isang disipulo ng ganito kalakas sa loob lamang ng 3 buwan. Naniniwala ako na magagawa lamang ni Grace ang kanyang potensyal sa ilalim mo. Ang anak ko ay nasa pangangalaga mo rin. Sana ay maabyutin niya agad ang ate niya, hahaha, walang hiyang itinulak ni Locke ang anak niya. Nag-isip-isip si Ethan, saka nagkibit-balikat, huwag ka nang magreklamo mamaya. Wala namang problema sa labor office. Wala rin akong maibibigay na gamot o gamot. Hanggang saan kaya nila ito gagawin? Hahaha, dahil si Stuart Kindstone ang taga-supply ng pera, halos hindi na siya mapipilitin ng ilang disipulo. Ang pagbibigay ng mga bata sa kanya ang pinakamagandang desisyon. Sumabat si Elder Yuan, tingnan mo ang gamit ni Grace na nagpaagawan sa kanya ng lahat ng mga elder at kagalang-galang. Lahat ng iyon ay galing kay Stuart Kindstone. Kumislap ang mga mata ni Locke at Luna. Mas mainam na kunin siyang ninong kaysa maging kaibigan na may sako ng pera. At hindi rin naman ganoon kalayo ang magiging desisyon ng amo. Dahil nasa ilalim ng pamamahala ni Ethan ang mga batang iyon, naniniwala silang kahit ang labor office ay hindi makakapidyaw sa kanilang pag-unlad. Gagawin din sana nila iyon pero dahil mayroon na silang Panginoon, hindi na nila magawa. Ganito ang epekto ng kayamanan ni Ethan sa mga tao. Tiningnan ni Ethan si Elder Yuan at bumantong hininga, Elder Yuan, pwede ba huwag mo akong guluhin?
Hahaha, pero hindi, tinulungan lang kitang ihanda ang entablado. Tatakbong babalik ang mga disipulo mo at iaangat ka. Bakit mo sila hahayaang masayang? Kung tungkol naman sa pagiging disipulo, hindi ka dapat magalit, dahil ang pagtuturo ay hindi nakabatay sa edad, natatawang sabi ni Elder Yuan. Umiling sina Luna at Locke. Matigas ang mukha ni Ethan, hindi ako kailanman makakatanggap ng mga disipulo, hindi ngayon, hindi kailanman. At Gary. Kung gusto mong maging katulad ni Grace, pwede kitang turuan sa loob ng 3 buwan, pero hanggang doon na lang. Tanggapin mo o huwag mo nang gawin. Pumasok si Ethan sa bahay. Natigilan sina Luna at Locke. Anong meron kay Stuart Kindstone? Hindi ba't mga disipulo lang naman? Katie wala Kindstone, tumanggi si Grace na maging isang panloob na disipulo at kusang loob na bumalik sa iyong tabi. Hahatulan mo siya sa pagtanggi mo. Pagmamakaawa ni Luna. Pero isang malamig na boses lang ang narinig niya, desisyon niya yan, wala siyang kinalaman sa akin. Tumingin si Luna sa iba habang umiiling at inilagay ng lahat ang kanilang huling pag-asa kay Elder Yuan. Nag-isip ang matanda bago naging seryoso, maghintay ka rito, ako na ang bahala dito. Tungkol ito sa inyong karangalan at sa plano ng sekta. Naguguluhan sila habang nakatingin sa pinto ni Ethan. Hindi ba't tungkol lang ito sa atin? Pumasok si Elder Yuan sa bahay. Dito sila maaaring mag-usap ng walang kahirap-hirap. Nang makita ang malungkot na tingin ni Ethan, napangiti si Elder Yuan, Stuart Kindstone, maramdamin ka ba? Parang. Kung gayon, may masakit na bahagi. Mas kaunti pa. Pagtanggi ni Ethan. Ngumiti si Elder Yuan, oo, may sugat ako. Sabi ko wala akong masakit na parte ng katawan. Naiinis na sabi ni Ethan. Bakit hindi mo patanggapin ang mga iyon, ngunit magpakita ka pa rin ng pagkasuklam at pagkamuhi? Isa akong maverick. Putol ni Ethan sa kanya. Ngumiti si Elder Yuan, hahaha, ang tagal ko nang nabuhay at nakakita ng napakaraming bagay, kaya hindi mo ako maloloko. Kung isa lang itong pag-iimbot, hindi mo ipapakita ang matinding pagkamuhi dito. May kung anong kumukurot sa iyo. Kausapin mo ako, baka makatulong ako. Sumulyap si Ethan sa pandak na Elder at bumaantong hininga, Elder Yuan, may disipulo ba na nagtaksil sa iyo? Hihihi? Stuart Kindstone, napakabata mo. Tingnan mo ako, isa lamang akong mahinang matandang manggagawa. Sino ang gugustuhin ako ang maging amo nila? Bakit, may isang disipulo ba na nagtaksil sa iyo? Tanong ni Elder Yuan. Tumanggaw si Ethan at bumaantong hininga, talagang nalampasan niya ang kanyang Panginoon. Noon, malapit kaming magkakapatid, ngunit para magnakaw sa akin ay nakipagsabuatan siya sa iba at labis akong nasaktan. Nangako akong hindi kailanman magkakaroon ng disipulo. Ang mga mata ni Ethan ay puno ng takot at uhaw sa dugo. Oh, pinatay mo ba siya? Naghiganti ka? Tanong ni Elder Yuan. Mas naayos na sana ang isyo kung ginawa niya iyon. Sapat na ang sagot sa kanyang pananahimik, kaya naman lalong bumabagabag sa kanya ang puntong ito. Umiling si Ethan sa galit, masyado na siyang malayo. Pero balang araw, hahanapin ko siya at dudurugin dahil sa pagtataksil niya. Tumanggaw si Elder Yuan. Pagkatapos ay sinabi, mas malaki ang dahilan para alagaan mo ang mga bata. Nako! Tinitigan din ni Ethan, Elder Yuan, binubuhusan mo ba ng asin ang mga sugat ko? Alam mo ang sakit ko pero pinipilit mo pa rin. Hindi, ang tanging nasa puso ko lang ay ang iyong kabutihan kapag sinasabi ko ito. Nagpatuloy si Elder Yuan, dahil ang iyong disipulo ang nagdulot sa iyo ng sakit, ang mga disipulo na lamang ang magtatapos dito. Kung iiwasan mo, hindi mo kailanman malalampasan ang sakit, habang itinatago mo ito sa iyong sarili at balang araw ay magiging isang trauma ito. Sa halip ay makakasama ka lang nito. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga marangal na disipulo, maaaring mapawi nito ang iyong dalamhati. Bilang mga demonyong tagapagsaka, nilalabanan natin ang kaayusan ng mundo, hinahamon ang anumang panganib at balakid. Isa na rito ang mga ito. Tiisin ito upang malasap ang mga bunga nito.
Ang pagbalewala dito at pag-iwas sa isyo ay pipigil sa iyo na maabot ang pinakamahusay na kaya mo kahit gaano ka pa kataas. Dahil hindi kumpleto ang iyong puso. Itinuro ni Elder Yuan ang kanyang dibdib. Pakiramdam ni Ethan ay umawak ang kanyang puso at mas bumilis ang daloy ng kanyang Yuan Chi. Muli siyang lumago sa kanyang puso at isipan. Elder Yuan, tatanggapin sana kita bilang aking amo kung hindi lang dahil sa iyong mababang cultivation. Ngumisi si Ethan. Tumango si Elder Yuan, dahil ikaw ang aking disipulo, nakahanap ng kahulugan ang buhay ko. Tumawa silang dalawa. Dahil nakahanap sila ng matalik na kaibigan, pareho nilang nasiyahan sa karanasang ito. Lumabas sina Ethan at Elder Yuan at nakita silang nakaluhod pa rin. Pumayag siya at sina Locke at Luna ay labis na natuwa. Mas magiging maliwanag kaysa dati ang kinabukasan ng mga bata. Tulad ng, nasaan ang mga eksperto para lang malaman na natalo na nila silang lahat. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.